mais este momento, sempre Harapin pa natin itong sandali. Medyo mahirap lagi magkaroon ng conscience na aquilo que ang ginagawa natin ay dapat natin gawin iniisip tungkol sa kawalang hanggan. ontem, Kahapon nang ibinahagi ninyo ng konti mga karanasan ninyo doon sa parish, lá na igreja, kaya naging clear para sa akin para ang mim como cada bawat bagay na coisa gagawa que mo você faz ay may tem consequences. consequências. At minsan di mo alam kung anong ginagawa mo. Porque Dahil você naghahagis lança ka e depois at você não é pagkatapos mais hindi ka dono. nang mayari ng mga bagay hinagis mo. Halimbawa, isang salita na sabi mo, isang karanasan na ibahagi mo, Depois at pagkatapos wala na ito sa iyo. e alguém pode acolher, At pode kung may transformar a makakatanggap vida ng mga bagay na sabi mo, maaari mababago ang buhay niya. muitos outros Pwede ding mangyari, kagaya ng marami pang iba na sa tingin nila maganda, interesting ang narinig nila, pero hindi mababago ang buhay nila dahil dito. Mas da parte Pero da mula gente sa parte natin, sempre ay tem kailangan que lagi fazer as gumawa ng coisas lahat sa harap ng kawalang hanggang. da eternidade. Sa harap ng tao hindi Aquele mawawala. que não passa. Mahalaga gumawa ng mga bagay Fazer na parang ito ay huling beses como se na fosse a ginagawa última mo sa coisa buhay da mo. vida. E fazer At gumawa ng diante mga de bagay sa Jesus harap que ni está Jesus na nasa ibang tao. Eu me lembro Naalala muitas ko vezes maraming quando beses eu habang pregava, nagbibigay ako ng sermon, eu dizia sinasabi ko para sa mim sarili mesmo, ko, estou nagsasalita falando ako sa diante de harapan ni Jesus, Jesus. que é como At nosso kagaya na Deus, narinig ou natin seja, sa o topic tema que é a kanina, verdade. siya ay ang Então, a gente katotohanan, tem que falar a kaya verdade, kailangan natin isabi ang contar a katotohanan. experiência como Ibahagi ang ela mga é, karanasan sa pronto, tamang siya ay mangyari, fazer huwag realmente dagdagan, diante at de gawin Jesus, talaga ito sa harapan ni coloca Jesus, numa ay dimensão nilalagay ka sa isang divina. banal na dimension. Também tenho o costume, Naging ugali ko quando din, beijo o altar, paghalik ko sa altar, dizer, sabihin ko estou na, aqui, Deus, para narito te ako, amar, Diyos, upang não mahalin ka, para at hindi agradar upang o povo. mangyaring ang mga tao. O povo Hindi importante gawin ito, dahil ang mga tao ay nawawala din. tudo acaba. Mas Pero este itong amor pagmamahal por binibigay kay Jesus não ay hindi acaba. mawawala. Então, todas Kaya as ang lahat coisas ng bagay ginagawa que nós natin fazemos o hindi não man fazemos deve ser natin ginagawa, diante de dapat Jesus, mangyari sa para harapan ni Jesus, Jesus, que para está kay em cada Jesus na nasa bawat isang tao, que está at siya ay nasa em lahat ng todos. tao. Então, gostaria também Gusto ko na rin sana este gawin ng tema topic na fazer ito para ele sa Kanya, com ele, kasama niya, porque sem dahil ele kung wala siya, walang não tem valor kahulugan. nenhum. Nag-request kayo na magsasalita ko tungkol sa buong kahulugan Sobre todo ng pagdudurusa, sentido do paghihirap, sofrimento, da dor, at ng maraming bagay na tantas nagiging coisas kasama que nos nating acompanham araw-araw. todos os dias. Ang Quem nabubuhay, vive e se kung olha pansinin mo na rin sa para buhay sua mo vida, mismo, encontra, sem ay dúvida, nakakita na momentos maraming de grande pangyayari na alegria, masasaya, mas pero também hindi não tatagal, demora para at makakita ka encontrar na rin ng mga momentos sandali na difíceis. mahihirap. Esses Itong mga dias araw na vocês ito, na contaram, ibahagi ninyo at alguns ng iba fizeram a nagsalita comunhão dito, e colocar at em ibinigay comum ninyo a ang mga própria buhay vida, ninyo, a própria ang história, history ninyo, e todos, at sa lahat ng mga sem nagsalita, exceção, contaram binanggit ninyo ang bastante tungkol do sa sofrimento. pagdurusa. E eu não conheço At walang pessoas isang que tao não kilala ko na walang têm paghihirap. sofrimento. Parece Mukhang o kasama sofrimento natin nos ito mula nang acompanha maliit desde pa tayo, pequeno, mula sa quando pagsilang nascemos natin e vai hanggang sa katapusan até ng o fim buhay. da vida. Não Huwag devemos sana sonhar nating um isipin dia na isang acaba. araw mawawala ang paghihirap. Não acaba. Hindi ito É um mawawala. fato. Ito ay isang fact. E Jesus também, At si Jesus desde din, que nasceu mula sa kanyang pagsilang até morrer, hanggang sa kamatayan, foi a vida naging dele puno ng paghihirap cheia ang de buhay niya. sofrimentos. Bilang bata Já como pa, criança, kinailangan niya precisava tumakas fugir papuntang para o Egypt, senão seria kundi matado. papatayin siya. E depois, At toda a pagkatapos, vida, buong buhay niya nakaroon ng mga mahihirap na sandali.
hanggang sa krus na alam natin ay isang totoong kalupitan. Kaya sa harap ng fact na ang pagdudurusa ay nakakasama sa atin ng maraming beses at minsan umabot pa sa punto na para nagiging baliw na tayo dahil sa laki ng pagdudurusa. At marami nasabi sa mga araw na ito na sinubukan nila mag-suicide. Ito ay isang paraan upang tumakas sa pagdudurusa dahil hindi na kaya ng tao. O sinasabi din ng iba na sobrang laki ng pain na naranasan niya na nagustuhan niya magbagong buhay. Pero sa harap ng fact na ang pain ay isang bagay na kakasama sa atin na madalas nagagiging parte sa buhay ko sa isang malalim na paraan, kailangan natin magtanong sa sarili natin, anong gustong sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap? Bakit pinayagan niya na maghirap ng ganito ang sangkatauhan? Puro negative ba talaga ito? O baka may isang bagay na mahalaga sa likod ng pagdudurusa? At dito ang unang value na nakita ko ay ang Diyos ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng krus. Kaya ang krus ay hindi isang bagay na negative. Ang krus ay isang bagay na terrible, na parang walang katotohanan, isang bagay na hindi natin maintindihan. Bakit may mga tao gumagawa ng kasamaan ng ganito sa iba? Naisip ko minsan, paano makakaroon ng lakas loob ang isang tao na maglagay ng koronang tinik sa ulo ng ibang tao na human at divine at the same time? Pero hindi nila naniwala na si Jesus ay ang Diyos. Pero kahit na napakalaking kalupitan ito, paano makakaroon ng lakas loob na magsuntok sa iba hanggang dumugo, ipako ang mga kamay at paa? Mahirap maintindihan ang maraming kalupitan na ito. Pero pinayagan ito ng Diyos, tinanggap niyo itong pagdudurusa, kahit na may kapangyarihan siya sabihin na, basta, tapos na, pwede sana niya ilagay ang bawat isa sa kanilang mga tamang pwesto at ipakita na kanilang respetuhin siya bilang divine. Pero pinayagan niya at ipinakita sa pamamagitan nitong malaking pagmamahal na may kahulugan ng pagdudurusa. At pagkatapos na buhay siya muli, at nakita natin na iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagdudurusa. Kaya itong paraan na tinanggap ng Diyos ang pagdudurusa, pwede natin sabihin na talagang kinuha niya ito, naging pagdurusa ang buong sarili niya, kusang loob na kuha niya ito, at pwede natin sabihin siguro na ginusto niya ang pagdurusa, kaya nagustuhan niya yakapin ito. At sa ganito, maaari natin sabihin na ang Diyos ay pagdurusa. Siya ito. Kinuha kasi niya sa isang paraan ng kagustuhan. Ang pwede natin sabihin, ang bawat pagdurusa ay may relasyon sa Diyos. Sa lahat ng mga krus ay may Jesus sa kabila nito. Wala kahit isang pagdurusa na di niya inyakap. Sa pagpako niya sa krus, pati rin ang kanyang salita, na alam natin, mamawala kaya ang langit at lupa, pero ang kanyang salita di mawawala. Kaya pati ang salita niya, kinuha din niya ito sa isang paraan na naging Diyos din ang salita. Ang salita ng Diyos. At tuwing beses isinasabuhay ko ang salita, nakapasok ang Diyos sa aking sangkatauhan at ginagawa niya ang ito pagka-Diyos. Sa parehong paraan, tuwing beses na yakap ko ang pagdurusa, ang Diyos sa pamamagitan ng pagdudurusa ay makapasok sa buhay ko at ginagawa niya itong pagdudurusa sa kawalang hanggan, sa pagmamahal, sa mga bagay hindi mawawala. Kung talaga totoo ito, kaya ang bawat pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumaki sa Diyos. Nagbibigay ng pagkakataon na maging mas banal. At nabubuhay tayo dahil dito.
Meron tayo isang buhay, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero isang buhay upang ibahing ang aming human na buhay sa isang buhay na banal, mga bagay na mawawala o hindi mawawala. At alam natin, ayon sa bawat kasaysayan ng bawat isa, ang naabala sa aming buhay ang pagkamakasarili. At malakas talaga ito. May iba't ibang mukha ito, iba't ibang paraan na pwede magpakita sa atin. Pwede magpakita sa atin kahit sa pamamagitan ng mga vanity, sa paggawa ng kabutihan at pagiging vanity pa. At ito ay isang paraan na magpakita ng sarili. Nagpapakita ang pagkamakasarili sa atin sa ibang libong paraan. Ang daming mga tao sa daigdig at ang daming paraan ng pagkamakasarili. At lahat tayo may task malaman kung sa ano ang ating pagkamakasarili. Maintindihan na isang sakit siya sa kalooban natin. Ang bawat uri ng pagkamakasarili ay may sakit at yakapin itong krus at ibahing ito sa kawalang hanggan. Kaya pwede nating ibahing ang negative na magiging positive. At dito may isang buong buhay. Isang buhay upang magawa itong proseso. At sa ganito, masasabi ko ito bilang unang punto, ang pagdudurusa ay may task gawing banal ang tao, na gawing santo ang bawat isang tao. Magiging banal tayo sa pamamagitan ng pagdudurusa. At magagawa natin ito sa isang paraan napakakongkreto. Dahil minsan, matigas ang ulo natin. Nakikipag-away tayo minsan dahil ayaw iwanan ang isang bisyo, isang uri ng pagkamakasarili, isang pag-uugali. At nag-i-insist pa rin tayo kahit alam natin mali tayo. Pero tuloy-tuloy pa, kaya mahirap ito. Pero mararanasan natin ang pagdudurusa hanggang maintindihan natin at nakapasok tayo sa isang buhay na may pagmamahal. Kaya isang bagay na positive, ginagawang banal ng pagdudurusa ang mga tao individually. Pero meron din siya isang collective dimension. May isang pagkakataon din na ang kolektibong paraan tumulong sa iba. For instance, kung ang pagdudurusa ay Diyos at sinasabi ng mga dakilang santo na ito ang kanilang asawa, ang pwede nating yakapin at ikasal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdudurusa. Kaya kung ito ay isang katotohanan, meron kaya tayong posibilidad na sa pagyakap ko ng pagdudurusa, bumuo ng buhay. Bumuo ng buhay para sa iba. Kagaya ng isang tatay at nanay, kapag nakakasama sila at tudong nagmamahalan sila, binibigay ang sarili sa isa't isa at ang dalawa ay nagiging isa lamang. Dito mangyari na darating ang mga anak na bilang regalo. At ang mga anak ay hindi para sa mga magulang. Siyempre, sila ay mga kaloob ng Diyos na may dalang kaligayahan para sa mga magulang. Pero sila ay pinanganak para sa buong sangkatauhan. Hindi habang buhay nananatili ang mga anak sa kanilang mga magulang. Meron silang anak upang alagaan ang mga ito, mahalin sila at para maging santo din sa task na ito. At pagkatapos ibigay nila ang mga anak sa sangkatauhan at sa kahuli-hulihan sa Diyos. Galing sila sa Diyos at babalik man sila sa Diyos. Bilang isang regalo para sa buong sangkatauhan, sa ganitong din paraan, ang pagdudurusa kapag hinayakap natin at kapag kinuha natin, may isang kolektibong aspekto. Sa pagyakap ko ng krus, matutulungan ko ang daming tao.
Mga tao na baka hindi nakikilala ang Diyos, pero pero nagiging parte sa ating pamilya at pwede ko silang gawin santo. At naintindihan ng mga santo itong dimension. Bilang bata pa, nagtatanong ako, mabait ang tao na yon, bakit nahihirapan siya? At maalala ko rin yung iba, taon-taon nagka-bedridden sila na may sakit. Gumawa sila ng puro kabutihan at sa ngayon nahihirapan sila. Malala ko isang madre taga-Pinda, 98 years old na siya, bedridden siya. Mahabang panahon na at nahihirapan siya. At puro kabutihan na nagawa niya. Kaya naiwan ang tanong, bakit ba? Hindi naman niya kailangan mag-suffer upang maging pure. Kasi pure na siya. O kaya kung tingnan natin ang buhay ni Madre Teresa de Calcutta, at sa ngayon sa pamamagitan ng mga sulat niya na naging publiko, nalalaman natin ang laki ng kanyang pagdudurusa. Nilalampasan niya mga gabi puro ng kadiliman, di nararamdaman ang presensya ng Diyos. Pagdurusa sa kanyang kaluluwa na parang walang tigil sa isang panahon ng halos 50 years. At naiwan pa rin ang tanong, bakit ba? Kabutihan na nagawa niya. Kaya walang duda na itong pagdudurusa ay may kolektibong dimension, communion. Di siya nahihirapan para sa kanyang sarili lamang upang maging pure ang kanyang sarili. Pero nahihirapan siya para sa daming mga kaluluwa na kinakailangan nitong tulong dahil hindi nila nakayanan naging santo nag-iisa. Kaya may communion dimension nito, kolektibo. At dito, kung maintindihan ng isang kaluluwa na mayroon siyang grasya upang matulungan ng iba, ito ay isang bagay na kapansin-pansin. At kung isipin ko sa spiritual side, tungkol sa pagdudurusa sa pagkakasal, kaya tuwing beses sinasabi ko oo sa aking asawa, sinasabi ko din oo sa pagdurusa at lumilikha ako ng buhay. Buhay para sa Diyos. Spiritual na buhay. Mailigtas ako ng mga kaluluwa, ng mga tao under crisis. Kaya may bagong dimension na ito. Hindi ito isang bagay na negatibo. Sa halip, ito ay isang pagkakataon na yakapin itong pagdudurusa at ialay ito sa mga tao na sa kadiliman pa. At hindi pa nahanapan Diyos o kaya kinakailangan ng liwanag. E se nós compreendemos e abraçamos as cruzes, as dores, então At kung maintindihan natin at yakapin natin ang mga krus, mga pagdudurusa, kaya maraming bagay mangyayari sa buhay natin, kagaya ng sinabi ko, ang pagiging banal, at buhay ay ipinanganak. Buhay ng komunidad, buhay ng pamilya, at hindi ito nangyayari dahil gwapo ka, o dahil ikaw ang tumawag sa kanila, o dahil nagbigay ka ng piyesta, o kahit ano, hindi. Ipinanganak ito dahil inialay mo ang iyong pagdudurusa, dahil namatay ka para sa iba, dahil sa nagawa mo, namula itong buhay na walang hanggan, hindi isang buhay na mawawala. Halimbawa, isang fiesta, inialay mo ay meron katapusan. Pero itong pagdudurusa inaalay mo ay naibuo isang pamilya na hindi nawawala. Dahil nagawa mo isang bagay na walang hanggan. Ang pag-ibig at pagdudurusa ay mga bagay na walang hanggan. Diyos sila. Inilalagay ang Diyos sa puso ng mga tao. At dito naisip ko na meron tayong lakas na hindi makita, pero napaka-real, napaka-konkreto, at baka hindi pa natin maintindihan ng buo. Meron tayong isang kaluluwa na mga kamay natin na kaya wasakin pati ang Satanas, na kaya wasakin ang kasamaan. Kaya nasasabi ni Jesus, ang kabutihan, ang pag-ibig, nanalo ng lahat. Love conquers everything.
Itong pag-ibig nagbibigay ng buhay, nag-aalay ng pagdudurusa, at walang higit na pag-ibig ang nagbibigay ng kanyang buhay. Itong klaseng pag-ibig ay may kaya wakasin kahit anong pader. Tayo sa nayon ay namumuhay sa isang panahon na partikular. Lagi, sa buhay meron mga mystical na nalalaman ng malalaking kadiliman ng kaluluwa at nagkwento nito. Si John of the Cross ay isang dakilang mystical. Sinasabi niya tungkol sa gabi ng mga senses kung saan pinapayagan ng Diyos na wala ng nararamdaman ng kaluluwa, isang buong kabiguan, at ito ay nangyayari upang wasakin ang pagkamakasarili at bigla nararamdaman ng tao na siya ay walang-wala, para na walang kahulugan ng buhay niya, at maaari mararanasan din niya ang gabi ng Espiritu kung saan maisip ng tao na nagiging guilty siya habang buhay at baka hindi na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Nasa kadilimang espiritual siya. At ito ang naranasan ni Madre Teresa at nabanggit din ito ni Chiara at marami pang iba. Ang nakapasok sa buhay espiritual out of love, pinapayagan ng Diyos na maranasan ito. Pati kayo dito, mga nagiging mga consecrated, pati ako, lahat tayo, taga-Family of Hope, ay kailangan ma-expect nitong mga gabi. Dahil parte ito sa daan patungo kabanal. Dahil minamahal tayo ng Diyos sa isang napakalaking paraan na gusto niya maging santo ang bawat isa sa atin. Kaya kapag naririnig ko mga kwento na mayroon na undergo ng crisis o nasa isang paraan o another, sa pinakamalalim ng puso ko, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil alam ko hinahana ng Diyos itong tao na maging asawa para sa Kanya mismo. Kaya ibig sabihin, isang special na pagmamahal kapag dumarating itong mga gabi. Pero for instance, si Chiara Lubick na iyon, sa taon na ito, ay nagsabi tungkol sa dalawang pang-ibang mga gabi na baka hindi nalaman sa mga individual na espiritualidad. Ang gabi ng Diyos at ang gabi kultural. Ang gabi na iyon ang ating lipunan na naranasan na natin. Kaya ang gabi ng Diyos, naranasan mo pag isinasa buhay mo isang collective na espiritualidad. Nagsasabuhay ka ng kataga gaya ng sinusubukan natin gawin at ginagawa ka nitong kataga ibang Jesus. Kung nagsasabuhay ka lagi itong pagmamahalan sa iba, nagiging present si Jesus at ginagawa kang ibang Jesus. At kasama ni Jesus, mararanasan mo itong pagkawala ng Diyos. Gaya ng sigaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nararanasan ng kaluluwa itong pagkawala ni Jesus. Sa tingin ko, wala pang tao nakarating sa punto na ito dahil kailangan talaga maging ibang Jesus. Kailangan mo nadaanan ang mga ibang gabi na magpupurify sa iyo. Kailangan talaga isa buhay na maayos ang salita at magkaroon ng presensya ni Jesus sa gitna upang gawin kanyang ibang Jesus. At itong si Jesus, naramdaman sa krus ang kawalang ng Diyos. Pinakamalaking pagdudurusa ito para sa Kanya. At sa nayon, mga tao kagaya ni Chiara at mga iba pa ay naramdaman itong gabi ng Diyos. Terrible ito. Feeling ng tao, pinabayaan siya ng lahat ng tao. At importante sa oras na iyon ang katapatan. Hindi mawalang ng pag-asa, maging tapat. Porque a dor abraçado em si já tem seu valor. É o amor. Dahil kung yakapin natin ang pagdudurusa, dahil pagdudurusa lang siya, ay may halaga na ito. Pagmamahal na ito. At naiiba ang buhay mo dito. Ang may pagmamahal para kay Jesus na pinabayaan ay may buhay na mabunga. Kung saan siya mapunta, namumula ang buhay.
Sabi ni Nelson kahapon, upang pagtitipon ko sa mga kabataan, nasabi ko ang tungkol sa pagdudurusa. Anong masasabi ko sa isang group medyo malayo na sa simbahan na nagbibigay na sila ng sakit sa ulo sa bishop nila? Dahil sinabi ni bishop sa akin na kung maalala niya itong kabataan, hindi na siya makatulog dahil pagkahiwalay-hiwalay na sila sa isang radikal at panatiko na paraan. Ano kaya ang masasabi ko sa kanila? Tungkol sa pagdudurusa at pagyakap sa pagdudurusa dahil ito ay nasa gitna nila. At sa maraming sa kanila ay pinanganak isang bagong vocation at ang pagiging radical nila na maaari natin sabihin maganda rin itong pagiging radical nila. Di sila nanonood ng TV, nagbabahagi sila, di sila naglalaro ng soccer. Talaga isang radikal na paraan. Lagi nagtitipon sila, sumusunod sila sa mga human tao. Kaya kailangan nila ma-encounter ang Diyos. Pero anong Diyos? Ang Diyos ng krus. Ang totoong Diyos. Kaya di ako pwede magsalita tungkol sa ibang bagay. At sa kabataan na ito, ang mga tao na intindihan ng mga sinabi ko, kagaya ni Nelson, patuloy nila itong buhay radikal nila na bago lang nila itong paraan nila at sinimula sila sa tamang paraan. Lahat ng mga leaders nakikita ko minsan na gumagawa ng mga groups sa left or sa right side, kahit anong klaseng grupo. Pero mga groups na may mga ideals, hindi natin masabi sa kanila na kailangan nila iwanan ang lahat at makapagsimula ulit from the start. Pero kailangan tulungan sila na mamuhay itong mga value para sa isang bagay na tama, hindi para sa isang bagay na human, isang malikmata. Kaya naisip ko, masasabi ko lang ang tungkol sa pagdudurusa. Umaasa na maintindihan ito ng iba sa kanila at dahil dito, patuloy nila ang kanilang pagiging radikal pero sa tamang paraan, tapat kay Jesus. At nangyari man ito, di ba? Pagkatapos ng isang panahon, karamihan ay bumalik sa simbahan. Marami sa kanila nasa simbahan pa hanggang ngayon. Kaya ang pag-ibig, pagdudurusa at ang krus ay napaka-united. Nakikita ko sa buhay ko, naka-united sila sa isang paraan, hindi natin naisip. At pag hiniwalay ang isa, kailangang maging aware. Halimbawa na yon, kahit sa mga gawain ng simbahan, maraming beses sinasabi na ang empleyado ay dapat isang profesional. Kaya isang bagay ang profession at iba naman ang relihiyon. O kaya negosyo ay negosyo. Relihiyon ay relihiyon. Delikado lagi ito. Dahil hindi ito katotohanan. Hindi ko ito maihiwalay. Kung ako ay isang klaseng tao sa negosyo at ibang klase naman ako sa simbahan, kaya hiniwalay na ang sarili ko. Frustrated na ako kaya. Mula sa umpisahan, dahil sa kayarian, dahil gusto ng Diyos ang lahat na ka-united. Kaya kailangan din, pati sa negosyo, magkaroon ng pagmamahal. Gumawa ang lahat na may pagmamahal. Hindi ako pwede magtayo ng isang pabrika upang mabigyan lang ng ligaya ang sarili ko, upang kumita ko, lumaki, para sa aking lahat, ako. Kaya kung konsagrado ang gumagawa nito, sasabihin ng Diyos, ibagsak ko itong pabrika dahil hindi ito mabuti para sa iyong kalooban. Pero kung naintindihan ko na ang mga krus ng pabrika, mga paghihirap nito, at alam ko pwede ko ito ibahin, at bawat pagdudurus ng malalampasan ko, at nakikita ito lahat ng Diyos, itong mga krus, itong pabrika, at alam ng Diyos nagiging isang pagkakataon ito para gawing banal ang tao,
Kaya mabigyan ng Diyos ng blessing itong pabrika na ito, lahat ng providence. Bakit? Dahil alam niya, hindi ito masasama para sa inyo. Ganito rin kayo sa mga fazenda. Kapag nakikiisa kayo, makuha ninyo ang lahat ng mga grasya ng Diyos. Bakit? Dahil upang maging united kayo, ang bawat isa sa inyo ay kailangan gumawa ng hakban mamamatay sa sarili. Huwag ninyong isipin mangyari ang pagkakaisa na walang krus, na walang kamatayan ng sarili kalooban. Mangyayari man sa pagkamatay ng sarili, namumuhay ng maayos at pagbubuo ng pagkakaisa. Itong idea ng pagkakaisa, naintindihan ng iba minsan, yung manatili magkasama, magyakap, maganda, pero lahat human. Hindi ito ang pagkakaisa na galing sa Diyos. Ang pagkakaisa ninanais ng Diyos ay namumula sa pagdudurusa, sa pagtalikod. Hindi rin pwede mamuhay sa sarili upang ibuo ang pagkakaisa. Gaya ng butil ng trigo na gagawing tinapay. Ang bawat butil ay kailangan mawala, mamamatay, at pagkatapos nito ay gagawing tinapay. At nandun sa loob ng tinapay ang lahat ng mga butil. At pareho din ang forma niya sa loob ng tinapay. Pero nasa ibang kalagayan siya, hindi na bilang trigo na buo, kasama ng katangian niya. Hindi na, pero ground na siya. Mukhang suffered, pero nandun siya sa loob, nagiging parte nitong tinapay. Kung gusto natin maging isang unity, kung saan naroroon ang Diyos, isang liwanag ng Diyos para sa mundo, kaya kailangan ng bawat isa mamatay sa sarili. Walang ibang paraan. At itong pagkamatay ay hindi lang isang beses, kundi constantly, araw-araw, bawat sandali, lagi. At sa ganitong paraan, namumula ang pagkakaisa. At kung nakikita ng Diyos na nangyayari itong pagkakaisa, bawat isa ay namamatay sa sarili, sa kanyang ugali, sa kanyang paraan na tingnan ng mga bagay, at naniniwala lagi sa iba, namamatay, kaya sasabihin ng Diyos, mabigyan ko ng blessing ang mga ito. Bakit? Dahil namamatay sila, naggrow sila, nagiging santo sila. At sa ganitong paraan, magustuhan ng Diyos maroroon sa gitna nila at tumulong sa lahat ng bagay kinakailangan nila. Pero kapag nakikita niya 2, 3, 4 ng tao na lumalaban upang impose ang kanilang pag-uugali at sinasabi ko na may tama, ako ang may tama, ano kaya magagawa ng Diyos dito? Payagan niya mahirapang mga tao na ito. Payagan niya wasakin ang lahat. Labasan ng mga boy sa fazenda, mangyayari iba't ibang bagay na hindi maayos, hindi makapag-move on. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na magiging isa kayo, magiging santo kayo, mamatay sa sarili. Kaya hinihigpit niya kayo hanggang maintindihan ng bawat isa, kailangan kong mamatay sa sarili ko. Tama na ito. Hindi na ako dapat mananggol sa sarili ko. Sasabihin ko sa iba, patawarin mo ako, di ko na kaya patuloy ng ganito, makiisa tayo. At dito magagawa ng Diyos ang gusto niya. Isang proseso ito sa pagiging banal at maniwala sa ganitong proses na maaari magbigay ng pagdudurusa sa atin ay isang personal na pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Dahil dito, para sa atin, sa trabaho na ito, marami siguro hindi makaintindi, hindi ugali namin tanggaling isang tao, ilipat siya upang mabigyan ng solusyon ng isang problema. Mas madali sana kung ganito lang. Pero nasaan kaya ang pagkakakabanal? Kung tanggalin ko isang tao sa kanyang pagdudurusa, tanggalin ko siya sa proses na kailangan niya malampasan upang maging banal, masosolve ko siguro ang problema sa isang mabilis na paraan sa external aspekto. At sinasabi din ng mundo, oras na para sa paglilipat niya. Pero ang tao mismo, paano kaya siya? Ang pagkakataon niya mag-grow. Ang plano ng Diyos yata na higpitan siya. Magiging mas mahaba kaya itong proses. Maililipat siya sa ibang lugar at mangyayari ulit doon parehong problema. Dahil nung nasa krus siya,
wala sa tabi niya isang tao na may liwanag upang matulungan siya mamatay unti-unti sa sarili niya. Kaya inilipat siya at inilipat din kasama niya ang kanyang krus. At kapag naging problema ulit sa ibang lugar, inilipat na naman siya at hindi na-solve ang problema. Kaya dapat nating help each other upang ma-solve ang ating mga problema. Wasakin ang ating mga lacks. Hindi sana maging isang tao na walang muwan o kaya bulag. Alamin din natin ang lakas na sa ating mga unconscious tungkol sa ating nilampasan mga trauma. Malaman at maniwala na mga iba sa atin ay nasa kanilang limit sa kanilang mismong limitasyon. Kaya meron dito ang ADI therapy na tumutulong din sa atin na malaman tungkol sa unconscious natin. Unlock kung ano nakalock sa atin. Pero lagi sa ating puso ang tanging goal na maging banal ang bawat isa at tayong lahat din sa pamamagitan ng krus. Kaya ayaw namin tanggalin ang lahat ng mga krus na sa trabaho na ito. Kung tanggalin ko ang lahat ng mga krus, magiging isang dakilang magnanakaw ako sa buhay ninyo. Tanggalin ko ang iyong pagkakataon upang maging fulfilled, maging masaya, at tanggalin ang buhay na walang hanggan. At bukod pa dito, tanggalin ko sa inyo ang iyong pagkakataon na mailigtas sa ibang mga kaluluwa, ligtas ng buhay. Kaya sa ganito, magiging isang ordinaryong social work lang itong komunidad natin. At itong reference na hinahanap at kinakailangan ng mundo, sa pagtitingin nila sa fazenda, mararamdaman nila ang difference. At hindi nila alam kung ano ito, pero alam natin kung ano ito. Ito ang ating pagmamahal kay Jesus na pinabayaan. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin si Jesus na pinabayaan sa gitna natin. Kaya dahil dito walang tigil magsalita si Nelson at isinulat din namin sa mga statutes na ang ating pinagmulang ng inspirasyon ay ang ating mga kapatid. Pero aling kapatid? Ang mga drug addicts, dependents, at masasabi natin kaya ang ating pinagmulang ng inspirasyon ay si Jesus na pinabayaan na nasa ating mga kapatid. Si Jesus na nagdudurusa sa ating mga kapatid. At minsan ang mga tao ayaw ng iba tanggapin dahil marami na silang pinasukan na rehab. Pagdating dito, kung nakikita natin sa Kanya si Jesus at sa pagmamahal natin sa Kanya, namumula din ang bagong buhay niya sa pamamagitan ng krus. Naintindihan ba ninyo? Baka matatakot ang iba sa inyo. Pero hindi kailangan matakot. Dahil naranasan ni Jesus ang paghihirap ng krus sa haba ng ilang oras lamang. At ang kaligayahan na naranasan niya ay walang katapusan. Bukang malaki ang mga krus natin, pero nawawala sila. Ang kaligayahan na dumarating sa ating ay walang katapusan. At ang nakayakap sa krus at patuloy magmahal, ay nararanasan isang kalayaan, kaligayahan, kapayapaan na higit pa sa krus. Sabi ni Madre Teresa of Avila, kapag di ko na-encounter ang krus, walang kahulugan ang buhay ko. Di ko ma-encounter ang kaligayahan. Di ko ma-encounter ang kapayapaan. Nothing. Kaya huwag tayong matakot. Mag-practice tayo ang pagyakap sa krus. Tingnan si Jesus sa krus at sa ganitong paraan, lalaki ang ating intimacy sa Kanya, ang ating pagpapakabanal. Salamat.